Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong mo kay Soriano. I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagutan din niya. Nakasulat kompleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ano ang masasabi nyo yung sa mga kumukonsulta sa mga, parang yung mga faith healing, mga psychic healing, pero yung acquired naman nila yon through inner mind development or meditation, unlike dun sa mga meron sinasabi nilang sumasanib. I think there's two group, pero they are the same, they are healing the same by through spiritual. Is it bad or is it a sin? Kasi di ba sabi naman sa Biblia, Yung term na ginagamit nila, actually, hindi ako conforme. I don't belong to them. Ako hindi ako conforme sa kanila. Yung term na faith healers, sabi nila faith healers, ano? It is not true. How Not about true. yung pero yung Because they cannot heal. They how about cannot the heal. magnetic healing? Yung through Pati yung pranic healing na yun. pranic healing, yes, Hindi ako through conforme. meditation, yung yoga. Wala kasing scientific basis yan eh. If it is scientific, it is a divine way of healing. Ang scientific. Kasi science came from God. Pero yung mga calculations sa mga faith healing na kasi ganito eh. Our immune system can cure all kinds of diseases in a person. Yung immune system natin nakakapagpagaling ng lahat ng klaseng sakit. Tandaan niyo po yon. It was proven by science na ang ating immune system, when properly boosted, nakakapagpagaling ng lahat ng sakit. Yung ating inner faculties, the power of the brain, the immune system, etc., nakakapagpagaling ng sakit yun. At yan ay biblical yan. Pakinggan nyo. Aalalayan ng diwa ng tao ang kaniyang sakit. Alin ang umaalalay sa sakit? Diwa. Hindi gamot. Mind. Yung diwa ng tao umaalalay sa kanyang sakit. Umiinom ka man ng gamot, if you do not believe na yung gamot na yon ay makakagaling, depressed ka. Kahit anong uri ng gamot, di tatalab sa'yo eh. Because yung immune system mo, hindi na gumagana. Kaya nga ako, naniniwala ako sa acupuncture at saka sa acupressure. Because it boosts our immune system. Ngayon, yung pagtitiwala ng tao, yung kanyang way of understanding things, yung kanyang paningin sa buhay, nakakatulong yun para gumaling ang sakit niya o kaya manatili siyang healthy. Yan po. Nakakatulong yun. Yung pananaw niya sa buhay. Kasi kahit wala yung faith healers na yun, ang kailangan lang ng tao yung positive thinking eh. And positive thinking can be developed by faith in God. Kaya lang, kahit itong mga fake healers na to, kagaya ni Jun Labo, nahuli na sa Germany. Russia. Sikat na sikat siya, faith healer. Yung pala, fake healer pala yan. Manluloko. Sumbong nyo ako. Talagang matagal ko ng kalaban yung mga fake healer na yan eh. Di ba? Meron kasi kaming kasama rito, mga dating espiritista. Sila raw, bago sila mag-perform ng operation, meron na silang nakabaon na dugo ng hayop, nasa plastic na maliit, nasa bibig. Kunyari, pagka sila'y mag-uorasyon,
Yun kakagatin na nila, lalagay doon sa kamay, gaganon. Alam mo, nagdudugo talaga. Yung ino-opera, hindi naman ino-operahan. Ayun. Tapos yung plastic na nandun, naku, ikaw, nakakuha ko ng plastic. Yan. O kaya nakakuha ko ng bato. Yun nga yung ginamot, naniwala na siya ay gagaling. Gumaling naman. Although, hindi naman talagang totoong nakakuha ng plastic dahil baon-baon niya na yung plastic nung walang yan na yun. Ngayon, sasangkalanin nila ang Diyos. Dadahilanin nila ang Diyos. Makakapagpagaling naman talaga sila eh. Hindi katakata kayo. Kaya nga sabi ko, kahit na halimbawa, nakabuhay ng patay, hindi pa rin ako maniniwala eh. Na siya'y sa Diyos. Maniniwala ako na talagang siya'y kasama sa 24-24 ng Mateo. Kahit magpagaling pa siya kahit na siya bumuhay pa ng patay. Kasi nakasulat, di ba? Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Great signs and wonders. Tuloy. Ano pa't ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Pati hirang, ililigaw, manliligaw yan. Pero nagpapakita ng himala, mga tanda. Kaya hindi batayan yun eh. Ngayon ganito, mas mabuti subject yourself to scientific healing. Halimbawa, sa mga herbalist, sa mga acupuncturist, sa mga acupressurist, at saka sa mga doktor na nag-aral ng doctor ng medicine, ng doctor of medicine. Mas maganda yon. Ngayon, if you are to be healed miraculously, subject yourself to God. Magtiwala ka sa magagawa ng Diyos. Without necessarily being subjected to a pastor, asking him to lay his hands over you. Kasi, minsan yung hands niya kung saan-saan hinihipo eh. Yung laying on of hands, masela na doktrina sa Biblia, hindi naman basta-basta patong ng kamay. Basa. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Kita nyo? Huwag kang magpatong ng kamay kanino man ang madalian, baka makadamay ka sa kasalanan ng iba. 5:22. Kaya yung mga patong ng kamay, halimbawa, yung pinatungan ng kamay babaero, yung nagpatong, tatawid sa kanya yon. Kung babaero naman yung nagpatong, tatawid naman sa yung pagkababaero niya. Magtatawiran kayo ng kasalanan. Kaya yung lahat patong ng kamay, marami ng katarantaduhang napasok uli dun eh. Marami ng espiritong kasi nagkakaroon ng contact talaga eh. Yan ang point of contact, yung kamay at saka yung ulo. Puro kalokohan ang nasa ulo. Nung ipatong yung kamay na ganon, nalipat sa kanya yung kalokohan ng pinatungan niya. Yun naman kalokohan sa ulo niya, nalipat naman dun sa Kaya nga magtataka ka, no? Mga nag-aral, pag napatungan ng kamay, parang wala nang pinag-aralan. Parang mga sira na ulo, biro mo pati pagpalakpak pag ganon na. Samantalang ang normal na palakpak ganon. Diba? Kaya tama ang Diyos eh. Kahit kailan, di mo masusumbatan, tama siya eh. Huwag kang magpapatong basta-basta ng kamay, sabi. Huwag kang makadamay sa kasalanan ng iba. Ginagamit kasi ng demonyo yan kuminsan, yung paraan ng Diyos, nagdi-disguise ang demonyo para siya makapagpalaganap ng kasamaan. Kaya ako po, hindi ako basta-basta. At saka pag magpapatong ka ng kamay, be sure na yung kamay mo, walang sa 6:18. Kalawang Korinto. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Ayan, para makapagpatong ka ng kamay, huwag kang hihipo sa marumi. Baka mamaya papatong ka ng kamay, ipinangkapa mo ng barahan ng madyong yung kamay mo. Nagbalasa ka na sa sakla, tapos papatong ka. Baka mamaya
Ipinaromansa mo yan sa hindi mo asawa, no? Ay, tapos papatong ka ng kamay. 617. Maselan mo yan. Ba't ba tayo napunta ron? Pranic healing, faith healer. Oo. Yung pranic healing na galit nga sa akin si ano eh. Bernardo. Bago. Katarantaduhan ka. What are you trying to heal? The physical. Di ba? Physical ang depekto ng tao eh. May ulcer. Paano maaalis yun ng pagganon? Ha? Lalo na kung yan ay virus. May sore eyes. Paano? Lagay mo yan. Lagyan mo yan ng ophthalmic ointment, yung Spirsadex yun. Tanggal ang virus niyan. O kaya kahit hindi mo lagyan ng virus yan, hindi kahit hindi mo tanggalin, ang virus is self-limiting. After 4 or 7 days, tanggal na rin yan. Gagaling na yan. Di ba? Pero, kunyari, kakapa-kapain. May nakapari. Hindi naman niya nadidikit dun eh. May nakapari. Ano yung nakapa mo rito? Siguro demonyo yung nakapa eh. Gaganon. May tao ron. Ikaw, hawa naman yung natapunan. Agaguhan. Agaguhan talaga. Yung pranik eh. Tawag ko nga yan, praning healing. Can you rightfully diagnose a kind of disease sa pamagitan ng kapakapang ganon? Hindi nagagawa yun dun, ano? Scientifically speaking, hindi. Physical yan eh, physical sickness. The treatment must be physical also. I agree if you are treating a spiritual illness or disease. Kailangan gumamit ka something that is spiritual also. But if you are trying to heal a physical defect or a physical disease or illness, kailangan maging physical ang approach. Diba? By the use of physical medical therapy. Kaya, pag bakterya, uminom ka ng antibacterial. Hindi makukuha yung bakterya sa kagaganon. Ngayon, kung gusto mo na magtiwala ka sa Diyos, kahit yan ay bacterial infection, pagpasa Diyos mo yung buhay mo, Panginoon, bahala ka na po. Pwedeng magmilagro ang Diyos. Pero pupunta ka doon sa mga praning healer, saka sa mga fake healer. Hindi naman faith healer yan, fake healer yan. Dapat nga i-prosecute yan eh. Dapat i-prosecute yan eh. Dapat yan, idemanda yung mga, maraming napapahamak dyan sa mga yan. Nung isang gabi lang eh, doon sa RJ29, may TB raw siya, pinatigil yung gamot niya. Tapos pinatungan siya ng kamay kung sino-sino raw nagpatong sa kanya. Yung mga nagpatong sa kanya, may TB rin. Lalong gumrabe yung TB niya. Tama na yun siguro, baka kung saan tayo. Magandang gabi pa, Brother Eli. Itatanong ko lang po kasi, yung pong napasiko po sa aral nyo, ang unang-unang tinuturo nyo po yung kaligtasan. Otherwise, doon sa ibang pastor po, puro mga biyaya, puro mga kasaganaan, puro po ganun. Ano po ba ang mahalaga sa tao, Brad Eli? Yung pong kaligtasan o yung po yung mga biyaya, yung mga pagpapala? Ano po dapat unahin po ng isang tao? Alam mo, meron tao na may sakit pero magiging dapat sa Diyos. Meron taong mahirap pero makakarating sa langit. Meron taong may kapansanan pero may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya kung ang weight ng pagtuturo ang ating titimbangin, nasa Mateo 23:23 ang ganitong pangusap. Sige, kapatid David. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Alin yun? Na diliibat ang katarungan at ang pagkahabag
at ang pananampalataya. Nakita mo, merong mga mahahalagang bagay ng kautusan eh. Katarungan, pagkahabag, at pananampalataya. Meaning, kung mamimili ka sa mga bagay-bagay, siyempre merong bagay na of lesser importance, of greater importance. Pag ang pag-uusap yung between sa prosperity, blessings, and salvation, siyempre merong mas mahalaga para sa Diyos. Ito yon, 2 Korinto 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, patapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Yon. Kung pagtitimbangin mo, yun ang mas mahalaga. Sabi ng mga apostol, kung tumingin kami, yung mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat yung mga bagay na nakikita, may katapusan yon. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Therefore, kung halimbawa, ang blessing sa pera, kabuhayan, magandang sasakyan, magandang bahay, walang kakwenta-kwenta yun kung sa Diyos mo itatanong dahil yung bagay kang nakikita, may katapusan yon. Yung bagay na hindi nakikita, walang hanggan yon. Ito pa isa, sa Colosas 3:1-3. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas at huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sabi ng Diyos ilagak ninyo ang inyong mga kaisipan sa mga bagay na nangasa itaas at huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Siguro hindi na kailangan ipaliwanag yun, ano? Yung nandito sa lupa, temporal Samantalang yung nasa itaas, eternal. Alin ngayon ang mas matimbang sa tao? Pag ang tao ang pamimiliin mo, mas matimbang sa kanya yung bagay na panlupa. Actually nga, merong mga tao dahil sa bagay na ukol sa lupa, pinagpapalit nila yung Diyos Mas maibigin sila doon sa bagay na panlupa kaysa sa Diyos. Pakinggan mo. Timoteo 3:1. Tatapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Meron tao mas gusto yung salapi, sarili, maibigin sa kalayawan kaysa sa pagka-maibigin sa Diyos. Yan po nakatala sa Biblia. Kaya kung kayo po mamimili, siyempre mas mahalaga yung yung panlangit. Ang panlupa, temporal lang yan, matatapos yan, mauubos. Miski mismo itong ating katawang panlupang ito. Kasi dalawa ho ang ating pagkatao Isang tinatawag sa Bibliang pagkataon loob, isang tinatawag na pagkataon labas, 4:16 ng 2 Korinto. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Bibigay ng comparison si Pablo. Bagaman ang wika ang aming pagkataon labas ay pahina ng pahina, ang amin naman ng wikang pagkataong loob ay lumalakas, nagbabago araw-araw. Miski itong ating pagkatao may dalawang sangkap ito di temporal at saka di immortal. Meron tayong bahagi ng pagkatao na tal, meron naman temporal. Itong ating katawan, ito'y temporal ito, pansandali lang ito. Kung halimbawa, ang isang taong natuto ng katwiran ng Diyos magbibigay ng pagpapahalaga sa kanyang pagkatao, ang dapat mas bigyan mo ng pahalaga yung pagkataon loob 3:4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan
ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Mas malaki halaga ng pagkataong nakatago sa puso. Kaya kung magkukumpara ka, no, the spiritual is more important than the material or the physical. The temporal is lesser of lesser importance than the immortal. Ganun ang takbo ng Biblia. Mas mahalaga yung ukol sa spiritual kaysa sa bagay na panlupa. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa 6:19 ng Mateo, pakinggan mo kapatid. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Hindi na kailangan paliwanag yun. It's self-explanatory. Miski sa pag-iipon ng kayamanan, mas magandang ipunin mo kayamanan sa langit. Kasi ganito po, Brad Eli, sa Ayala Alabang po ako umuwi. Kapitbahay ko po yung isang doon, si Brother Mike. Bago ako pumunta rito, nakadebate ko isang membro nila. Sinabi ko yung mga maling turo ni Brother Mike, pati yung laki-laki nga ng bahay nun din daming sasakyan. Sabi ko, saan galing yung pera nun? Diba, sa inyo yun. Ay sabi ko niya, galing daw po kay Yahweh, El Shaddai. Doon po daw galing yung mga biyayang tinatamasan ni Brother Mike ngayon. Hindi naman biyaya yun, ano? Ay sabi ko nga po sa kanya, mali ho. Sabi ko niya, huwag kang magsasalita ng masasakit para kay Brother Mike kasi nagsasalita ka rin ng masakit kay Kristo. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, di totoo yun. Kung kay Kristo galing yun, ma-offend si Kristo. Nakuha mo yun sa pagpapagal ng iba, sa pamamagitan ng pagtuturo ng aral na hindi galing kay Kristo. Yung ikapo, hindi aral ni Kristo yun Ha? Naawa po ako doon sa mga miyembro nila kasi ganun siguro yung tinuro ko sa kanila. Oo, talagang ganun. Merong mga tao na nasa ilalim ng yung sinasabi doon sa ikalawang Pedro 3:17. Pakinggan mo. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ayun. Baka kung kayo ikay maligaw sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mahulog kayo sa inyong pagtitiyaga. Kaya merong mga tao nagtitiyaga sa relihiyon, pero naililigaw sila ng mga taong masama. Nakakaawa talaga sila. Kaya nga siguro, hanggang may magagawa tayo para magsalita, mabuksan ng kanilang kaisipan, dapat tayo magsalita. Kasi napapansin ko lang po sa nangyayari sa kapaligiran natin, maging sa mga halaman, sa mga hayop, napapanood ko po sa TV, ang dami na pong pagbabago. Kailan na po napanood ko sa TV, yung kambing na nanganak ng 5. Ang normal daw lang po na pinapanganak ng kambing is 2. 5 na po ngayon. Tapos meron pong papaya na namunga ng mahigit 100 bunga. Tapos merong nyog na nagsanga-sanga. Bakit po ganun na nangyayari sa kapaligiran natin? Ano pong mensahe nun? May mensahe po ba ang Diyos sa atin? Bakit po ganun? Yung mga nangyayari sa nature, Nature kasi yan Nangyayari na po ba yan noon? Classified as nature. At kung yan ang pag-uusapan, sa Ecclesiastes 3:15, ganito nakasulat. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Alam mo, yung nangyayari yan Sa itinagal-tagal na ng mundo, wala nang bagong bagay sa mundo Well, alam mo, ang history, it continuously repeat itself. Ayon sa Biblia. Ang nangyari sa nagdaan, nangyari na. Ang mangyayari pa, nangyari na rin. Kaya, ulit-ulit lang yan. Walang masyadong relevance dyan. Ang relevance yung mensaheng tinutukoy mo, yung sinabi ni Kristo, ipinagpauna niya. Magkakaroon ng mga digma,
mga bansa laban sa bansa, titindig ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, lilindol, magkakaroon ng mga salot. Ayun, yun ang mangyayari na ipinagpaunan niyang merong message ng kanyang ikalawang o ng kanyang muling pagparito. Pero yung mga nangyayari yan, nanganak yung kambing ng 5, hindi bagong bagay. May kambing ako, nanganak na rin ng 5 eh. Kasi matagal na ako nag-aalaga ng kambing. Meron ako ng kambing, nanganak pa ng 6 eh. Meron akong baboy, nanganak 2 ulo. Sa Quezon, meron ako nakitang puno ng nyog, may sanga. Hindi bagong bagay yun. Matagal na Tagal na yun. po nangyayari. Pwede pa pag... Nakakita ka na ba na namumulaklak na kawayan? Nakita ka na? Sabi po ng nanay ko, sa amin daw meron pong ganun. Para daw pong bulaklak ng bulaklak ng... Alam mo kasi kapatid, Tapagita. ang kawayan kung mamulaklak every 130 years. 130 taon, eksakto, mamumulaklak ang kawayan. Pero bihira ang makakakita kasi wala namang kawayan na madalas na karaniwan sa kawayan napuputol bago mag 130 years, di ba? Napuputol siya. Hindi mo makikita. Kung meron man na hindi naputol, yung mga buhay sa panahon na yun lang ang makakakita na mumulaklak ang kawayan. Eh baka mamaya makakita ka ng kawayan na mumulaklak, sabihin mo, parang di normal na yon. Eh, wag ka masyadong mabahala ron. Yung babagsak daw dito sa October 29 ba yon? Na natatakot yung iba. Eh, hindi na rin bagong bagay yon. Matagal ng baksak sa mundo yung mga meteors and meteorites, mga asteroids, Eh, ako hindi ako na nag-aano ron eh, natatakot kasi kung talagang babagsak, talagang babagsak eh. Swerte mo pag tinamaan ka sa ulo. Di ba? Kanya-kanyang yan eh. Hindi tayo dapat ma-alarm. Dapat nating gawin habang may panahon tayo, maging maging maisip tayo ukol sa bagay na ukol sa Diyos. Ngayon ang mga tao maisip sa pera, maisip sa negosyo, maisip sa iba-ibang bagay na ukol sa lupa, kung paano magkakaroon ng mga properties, paano siya kikita sa stock exchange. Ayun, yan ang pinag-iisip ng tao ngayon. Kung paano tataas ang sahod ng mga empleyado ng PAL, kung paano nila... Iba ngayon ang takbo eh. Kung paano magwewelga itong mga union-union, na kuminsan naman yung mga union na yan, abusado naman yung iba riyan. Minsan yung mga leader niyan, kinakasangkapan din ng mga mapagsamantala. Diba? Kaya kung kayo ipapasok ng union, huwag kayong sumama sa mga violent na mga activities ng mga union, yung mga may batuhan, may patayan. Dapat nating isipin, nung tayo walang trabaho, nag-apply ka sa kumpanya. Tinanggap ka naman. Diba? Ngayon, gumaganda yung kumpanya. Kung nakita mo kumikita na yung kumpanya, mag-i-strike na kayo para pressurein yung kumpanya, magbigay ng malaki. Baka mamaya mo wala pang masyadong pondo. Ngayon delikado ang lagay ng ekonomiya ng buong mundo. Hindi ng Pilipinas lang. Ngayon, very volatile ang ating mga namumuhunan. Kasi hindi po stable ang world market. Kaya kahit malaking kumpanya, nakakapagpahayag ng lugi. Biro mo, who will imagine that PAL is nalulugi? Did you ever imagine na ang PAL malulugi? With all its glory as Asia's first airline, tapos malulugi, baka mamaya saka i-strike, malugi na rin. Kagaya nung nangyari doon sa isa pang nag-strike na kumpanya. Lugi na rin yun. Babagsak ang kumpanya. Tayo rin na mawala ng trabaho. Kaya kung minsan dapat, hindi lang yung puro panlupa iniisip natin. How to maintain peace within the society and within the country. Siguro dapat pag-iisipan din yun. Huwag puro pera, huwag puro dito sa lupa. Tignan din natin yung ibang anggulo ng buhay. Yung spiritual. Yung hindi matatapos. Yung hindi tangible. Hindi kasi lahat ng totoo tangible Ito, totoong plastic. Tangible, nahihipo. Pero,
hindi lahat ng hindi nahihipo, hindi na totoo. May totoo, hindi nahihipo. Hindi ba kayo naniniwala may satanas? Hindi nahihipo yun. May Diyos, hindi nahihipo yun eh. Pero totoong may Diyos. Kaya po, dapat bibigyan natin ng reserbasyon yung mga bagay na hindi material. Yung mga espiritual. Yun. Kaya, ang masasabi, ano yung huling tanong mo, kapatid? Yung nangyayari po sa kapaligiran. Yung nangyayari ngayon, ano lang yan? Yan ay bunga lang ng kung ano-anong mga ilusyon ng tao. Yung pagpapayaman, bilyon-bilyon ng pera. Alam mo, mayroong mga bilyonaryo na, swapang pa eh. Samantalang pag ang isang tao may 1 bilyon, mamumuhay ka normal, hindi mo naman maubos na yun eh. 1 billion is 1,000 million eh. At the rate of 1% per annum, kung meron kang 1 billion sa bangko, 1% per month o 12% per annum, kung meron ka isang 1 billion sa bangko, ibig sabihin nun eh, 1%, 1M. No. 1,000 million eh. Di ang 1% eh. Di 10M. 10 million. 10M. Diba? 1,000 eh. Divided by 100. Di 10. Meron ka lang palang 1 bilyon, meron ka ng 10 million na tubo eh. Sa isang buwan eh. Paano mo uubusin yun? Kahit kumain ka ng 4 na lechon araw-araw, hindi mo mauubos yun. Diba? Eh meron mga bilyonaryo na ang suswapang pa eh, no? Gusto pang manggipit ng mahirap. Hindi niya naisip, hindi niya na mauubos yun. Normal yan, no? If you're going to lead a normal life, eating 3 times a day, which is detrimental to the body. The Bible suggests eating 2 times a day. Sa Biblia, 2 beses lang ang kain eh. Suggested ng Bible yun eh. Eh tayo kung kumain, 5 eh. Diba? Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. At pag nanood ng TV at napasubo, merienda na ulit sa gabi. Walang katigil-tigil na lamunan yan eh, no? Pagkaraan ng 3 ba, maninigas ka na sa alta presyon nun. Tapos na ang buhay mo. Hindi mo na mauubos yung 1 billion mo, no? Ayan. Maraming ganun ang mga tao eh. Puro material lang nakikita. Kung ako may 1 billion, magpapatayo ako isang malaking bahay na lahat ng mga street children at saka yung mga nagpapalimos, dadaling ko ron. Tapos araw-araw meron silang pagkain. Wala silang problema sa pagkain. Hindi na aalis yun doon. Eh kaya yung mga ibang ginagawa ng gobyerno, tatanggalin aalisin doon sa Maynila. Dadali naman doon sa bundok, wala namang makain doon. Babalik uli sa Maynila. Ang tao, basta't may papa, mawiwili na yon. Hindi ba? Eh, walang papa ron eh. Siyempre, babalik uli sa Maynila. Ganun. Maraming salamat. Salamat sa iyo, kapatid. Magandang gabi ho, Brother Eli. Napapanood ko kayo sa TV at isang episode nyo ho, sinabi nyo na ang kasalanan ay hindi namamana. Totoo ba yun? Sa Biblia yun eh. 18, pakinggan mo kapatid. 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Eh paano yung, di ba ho, ang sinasabi, ang tao ho ay makasalanan. Kaya ho, pinadala ng Diyos ang buktong niyang anak parang iligtas ang sanglibutan ho. Tama ho ba yun? Di lahat ho na ipinapanganak ng bata, makasalanan na ho. Hindi. Ang tao makasalanan. Yung tao. Yung bata, hindi. Iba yung bata sa tao.
Mga ilang taon ho bang masasabi niyo yung bata ay hindi pa ho tao? Alam mo, kung Biblia susundin natin, ang hindi na itinuturing na bata, 20 anyos pataas, nung panahon ni Moises. Ano? Binilang kasi yung lumabas sa Ehipto, ang sabi, ang nabilang ay 600,000 lalaki, puwera ang mga bata. Binilang 20 years pataas, 600,000 men, excluding children. Kaya, they are not termed as men in the Bible. Although, kung pipilosopyahin natin, bakit yung bambata hindi tao? Tao nga yun. Parang ganito lang yun. Ilan ba ang aso mo? 7. Pero 3 tuta. Di ba yung aso yung tuta ay aso rin. Pero ang tawag talaga ron tuta. To be exact. Ang aso, yung adult na sinasabi. Although aso rin yun. Parang ganito lang. Yung general, pulis yun. Yung kapitan, pulis yun. Yung pulis, pulis yun. Yung kabo, pulis yun. Pero hindi lahat ng pulis kabo. May kapitan. Hindi naman lahat ng kapitan, ng pulis kapitan. Pero ang kapitan, pulis. Di ba? Ganun yun. Ngayon, nakuha mo na? Pakibasa. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. Ayun. Ibinukod yung mga bata, hindi considered as men. There are 600,000 men excluding children. Kaya sa terminolohiya ng Biblia, no? Hindi sa terminolohiya ng mga pilosopo, kundi sa Biblia, pag sinabing bata, hindi nakasama yun dun sa mga sinasabing mga taong makasalanan. Kasi ang kahulugan ng kasalanan, ano ba? Pakinggan nyo sa unang Juan 3:4. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan, pagsalangsang sa utos. Yung bata, wala pang sinasalangsang na utos. Kaya hindi mo maaatangan na yun na may kasalanan o makasalanan. Di ba? Paano masasabi natin, sabi niyo, yung pagsalangsang sa kautusan? Pero paano yung bata kahit 7 years old o basta nakakaintindi na ho ng kautusan ng Diyos, ginagawa niya, hindi niya ginagawa yung utos ng Diyos, di ba gumagawa na ho siya ng kasalanan? O, kasalanan na ginagawa niya, pero hindi, it is not imputed on him, yung bata. Dahil hindi niya pa alam yung ginagawa niya na yun, kung ano consequences nun eh. Di ba ang bata nagsisinungaling na rin, ano? Pero hindi niya naiintindihang mabuti ang consequences of lying o pagsisinungaling. Yung bagay na hindi naintindihan ng tao, hindi sa kanya ipaparatang ng Diyos yun. Hindi ba kagaya sa batas ng tao? Sa tao, ignorance of the law excuses no one. While sa batas ng Diyos, your ignorance, your innocence may excuse you. May exonerate you. Kasi ang Diyos, hindi niya iniaatang na mabigat na kasalanan kung hindi mo alam talagang buo. Kaya lang iaatang na mabigat na kasalanan kung buong-buong alam mo yung anggulo. Gis 26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kung sinasadya ka natin ng kasalanan, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, dun lang ibinibilang na sinasadya kung natanggap mo na yung pagkakilala sa katotohanan. Pero kung hindi ganun kabigat yon. Kasi yung kawalang malay mo, pakinggan mo ha, sa Timoteo, ganito ang sabi ni San Pablo sa 1:13. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako,
sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kagaman ikaw ako nung una, mamumusong. Alam mo, yung mamumusong, mabigat na kasalanan yun eh. Ang Diyos ang pinupusong mo, parang nilalabanan mo ang Diyos eh. Eh nung una, ikaw ako mamumusong. At makasalanan ako nung una, sabi ni Pablo. Pero kinahabagan ako dahil ginawa ko yun sa kawalang malay. Sa kawalang pananampalataya. Kaya pagka hindi mo alam masyado, na-absuelto yun. Ay sa panahon natin ngayon, siguro yung 18 above, masasabi ho ba nating nasa edad na ho yun? Oo. Sa 18 and above. Meron, karamihan, generally speaking. Pero meron din naman, mga 20, wala pa rin masyadong isip eh. Pero normally speaking, yung 18, nasa adulthood na yun eh. Pumasok na yun sa age of puberty eh. Kaya may isip na yun. Sin can be imputed on him pag sinasadya niya. Ito na lang ho, panghulihong katanungan. Di sa samahan po ninyo eh, ilang taon ho ba ang pinakabata na pwede nating masabing mabautismuhan na ho? Dahil sabi nyo eh, hindi pa niya lubos na maintindihan ng tama at mali. Conforme kasi, di sa edad na kukuha eh. Hindi ako nagbobautismo ng 13, 14. Pero there are special cases, yung 15, nagpipilit, nabobautismuhan namin. Nagpipilit. Pero kasi mga taong 15 anyos, pero matured na ang isip eh. Yung mga ganon, binapayagan ko. Pero edad 13, 12, hindi kami nagbabautismo nun. Kasi po, Brother Eli, sa amin ho, sa Protestant ho, pag edad ho namin ng 12, pwede na ho kaming, kumbaga, magpa-doktrina ho, tapos parang i-accept na namin. Yung parang, yung pinaka-age na ano. Kasi yung 12, ang bautismo kasi, pagpapatawad ng kasalanan, pagsisisi. Anong patatawarin mo sa 12? Anong pagsisisihan? 12 pa lang yun. Normally, yung 12, wala pa man sa adulthood eh. Di ba? Hindi pa man matawag na teenager eh. Kasi 12 pa lang eh. Kaya lang naman tinatawag na teen pag naging 13. 14. Di ba? Teenager na yon. Pero 12, hindi pa man teenager, bobautismuhan mo na. Meron kasi ibang pastor, kaya tutol doon. Meron pa nga 7 years old, binobautismuhan eh. Para magbigay na ng ikapo. Yun ang layunin nila. Sa Seventh-day Adventist, 7 years old, binobautismuhan. Sa Iglesia ni Cristo, 7 years old, binobautismuhan. Which is not biblical. If we are going to take the example of Jesus Christ, nang siya pabautismo, 30 years old. That was 2,000 years ago. Kaya ngayon, kung ilalagay mo sa age ng development, maaari yung sabi mo 18, equal sa 30 years old sa panahon ni Cristo, no? Kasi sa panahon ni Cristo, yung 40 years old, tinatawag pa rin yung nakabataan eh. Si Timoteo, at the age of 40, tinatawag pang kabataan. Sa atin, yung 40, naghihingalo na yun dahil naninigas na sa alta presyon yun. Kaya medyo mababa na ngayon yung edad ng Wala na po, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa iyo. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko po kasi gusto kong umani po dito sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ay may hadlang po yung pong sa asawa ko po at sa tungkol po sa pananamit. Kasi Bakit po anong hadlang sa mister nyo? Sinabihan po ako na itigil ko daw po yung panonood sa inyo sa TV, saka yung pagdalo po sa inyo. Kasi kung isa din lang naman daw ang paniniwalaan, yung Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, manatili na daw po ako sa pagiging Katoliko at wag ko na daw pong idamay ang aking mga anak sa aking katarantaduhan. Hindi ko pa rin po sinusunod kasi ito nga, nasa harapan niyo po ako Sige po. Yung tungkol lang po sa pananamit, kasi po, may maliit po akong tindahan. Pag ako po yung namimili, ang suot ko po, mahaba pong pantalon po, mahabang salawal po. Pati po sa loob ng aking bahay,
sa tindahan ko po, nakamahaba din po ako. Kung ako po ba aanib, ipagbabawal niyo po ba yun? Alam nyo, ganito yon. Bago kayo umanib, meron pong tinatawag na indoctrination sessions. Yung mga 15 gabi na may aralin kayong pag-aaralan para malaman nyo lahat ng batas na tutuparin nyo. Yan po. Kaya, dun sa loob ng 15 gabi na yon, malalaman nyo lahat ng dapat nyong gawin. Pag natanggap nyo yun, saka lang kayo babautismuhan. Kung di nyo naman matatanggap yon, hindi rin kayo babautismuhan, hindi rin kayo maaanib. Kaya, para makita nyo po lahat yun, doon na lang sa doktrina. Makinig po kayo ng doktrina. Isa pa po. At saka yun sa mister nyo naman, alam nyo, natural po sa isang Kristiyano o yung gustong sumunod kay Kristo, kuminsan nakakaaway niya, maski yung kanya mismong kasambahay. Nasa Mateo po yun pakinggan nyo. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ayun, ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. minsan yung nanay mo, yung tatay mo, ang makakalaban mo pag susunod ka kay Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, ang umibig sa ama ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang ina ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang batas kasi ni Kristo, ibigin mo yung tatay mo, ibigin mo yung nanay mo, pero iibigin mo ang Diyos ng una sa lahat. Ang sabi. Kaya po, para maging dapat tayo sa Diyos, mahalin natin ang kapwa, pero una ang Diyos sa lahat. Pagka tayo pamimiliin sa pagitan ng Diyos at ng asawa, kung ako kayo, pipiliin ko ang Diyos kaysa sa asawa. Pipiliin ko ang Diyos kaysa sa magulang. After all, magagawa naman po ng Diyos na yung magulang mo maalis ang galit bandang huli. Siyempre sa umpisa lang yon. Para pong ganito, ang tatay ko kasi nung umanib po ang nanay ko sa iglesyang ito, hiniwalayan niya ang nanay ko ng 9 na buwan. Hindi po siya umuwi ng bahay dahil nagalit siya sa nanay ko. Kasi ang tatay ko po sakristan Ngayon, nung makita niya po aking ina, nagbago, nawala yung pagsusugal, nawala yung pagmumura, kung ano-anong pagbabago nangyari, nagka-interes yung aking ama. Nakinig. Nagkabalikan sila uli. Sa loob ng 9 na buwan, nakumbinsi siya na pati siya napaanib sa samahang ito. Siguro, pagsubok lang po ng Diyos yun sa aking ina kung tatagal siya. Dahil hiniwalayan siya ng aking ama. Yun po ang pangyayari. Kaya masasabi ko sa inyo, kung halimbawa piliin mo ang Diyos kaysa sa kanino man tao, pwede namang magawa ng paraan ng Diyos na kung nakita niyang pinili mo siya, papaglubagin loob yung taong nagagalit sa iyo. Nagagawa po ng Diyos yun. Pakinggan nyo, pagka ang lakad ng tao, Pagka ang lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, ay kanyang tinitiwasay sa kanya, pati ng kanyang mga kaaway. yun. Pati kaaway mo, ititiwasay ng Diyos pagka ang lakad mo nakakapagpalugod sa Panginoon. Kaya sa punto po yan, na ibig ko sabihin sa inyo, unahin nyo ang Diyos. Salamat po. Unahin nyo kaysa sa asawa, kaysa magulang, kaysa pera, kaysa damit, unang Diyos. Tandaan nyo po yan. Nung hindi pa po ginagawa ang mundo, tinanong ng Diyos si Job, nung nandito na sa lupa si Job, asang ka nung ilagay ko ang patibayan ng lupa ng aking sukatin ang kita nyo may sukat. Hindi lang alam ni Job, di niya masasagot. Pero ngayon masasagot na natin. Meron kasing mga tanong nung araw, hindi nila masasagot. Pero ngayon masasagot na natin. Ngayon, ang sabi sa akin ng mga walakyang pastor na maninirampure, si Soriano, ikaw napakayabang. Meron daw tanong sa Biblia, hindi nasagot nun, ngayon masasagot. Gusto mo, patunayan ko? Meron nung tanong hindi kayang sagutin, pero masasagot na ngayon? Pakinggan nyo sa Juan, Kapitulo 3. Ang sabi ni Kristo kay Nicodemo, basa. At humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at
kung saan naparoroon. Sabi ni Kristo kay Nicodemo, humihihip ang hangin. Narinig mo ugong niya, Nicodemo. Pero hindi mo alam, Nicodemo, kung saan siya nanggaling at hindi mo rin alam kung saan siya pupunta. Kanino sinabi yun? Sa lahat ba ng tao? Hindi, kay Nicodemo lang. Hindi alam ni Nicodemo kung saan galing ang hangin, kung saan pupunta. Ngayon, alam ni Amado Pineda. Alam pa nga kung gaano kalakas eh. Alam pa kung anong oras dadaan sa Pilipinas eh. Tama o hindi? Kaya yung hindi alam ni Nicodemo, alam natin ngayon. May tanong na hindi masagot noon, masasagot ngayon. Nung tanongin ng Diyos, Job, ano ba ang sukat niyan? Alam mo ba ang sukat niyang lupa? Ako, alam ko. Kung buhay na ako noon, tutulungan ko si Job. Pero wala pang panukat noon. Hindi masusukat ng tao noon, kaya hindi nila alam noon. Hindi dahil doon, nagmamalaki tayo, no. We are just proving na ang kaalaman ng tao palago ng palago ng palago. Warning us na ang mundo malapit na sa kanyang wakas. Mga kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ang itatanong ko po ay tungkol sa suhay. Dati po kayo nasa suhay. Ang sabi ninyo, na maging babae ang pinuno, mali ang suhay. Ngayon po lalaki na ang pinuno, sila po ba'y mali o tama? Yun yung lalaki ang naglagay yung babae eh. Hindi, ngayon po lalaki na pinuno ng suhay. Yun nga po, yung babae, yung lalaki na yung kumuha ng karapatan doon sa babae. Hindi ho napapatid yung kamalian doon. Mali pa po ba hanggang ngayon? Oo eh, kasi ang naglagay doon sa lalaki, yung babae, may hawak akong dokumento noon eh. Paano kang matatamang ang naglagay sa'yo? Mali. Pakinggan nyo sa 14 ng Job. Hindi pwedeng matama yung ang naglagay, mali. Pakinggan nyo po. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Ayun, sabi po ng Biblia, hindi pwedeng makakuha ng malinis sa marumi. Kung ang naglagay sa'yo, walang karapatan at mali, eh hindi ka po pwedeng tama ka. Yun po. Kasi sinasabi po ninyo lagi, noon una, babae ang pumalit. Tama po yun. Ngayon ang maging lalaki, mali pa rin po sila. Yun nga po ang sagot ko sa inyo eh. Hindi niyo po ba naunawa yung sagot ko? Yung lalaki ngayon, ang naglagay doon yung babae na walang karapatan. Paano naging tama yun ngayon? Halimbawa, inihalal ka ng mayor na ikaw eh tesorero. Di okay. Eh inihalal ka, dalawa pala mayor na nag-aagawan. Yung palang isa, hindi naman talaga siyang nanalo ng daya lang. O ngayon, nung mapatunayan sa Comelec, ang nanalo talaga yung isa. Eh, ang naghalal sa'yo halimbawa ay yung mayor na hindi nanalo. Eh, ko ba'y ngayon lihitimo? Imposible yon. Miski sa korte ho, hindi tatanggapin yon. Ang katunayan, meron nung doktrina ang ating courts, ang Supreme Court, lahat ng appointees ng isang mayor na hindi naman siya legitimate mayor, binaalis po yon. Dahil hindi siya legitimate mayor. Yun ang batas. Ang pangalawa ko pong tanong ay tungkol sa pinangaral sa lusad ng isa ninyong mga aral tungkol sa kaharian. Binasa po niya ang Lucas 17:20-21. Sino po ang tinutukoy na kaharian doon? Wala naman nung tinutukoy na kaharian doon eh. Ang tinutukoy doon kung asan yung kaharian. Basahin po natin, pakinggan nyo. At palibhasa ay tinanong siya ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Kundi, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo, ang wika ni Kristo. Hindi ko tinutukoy doon kung sino yung kaharian, kung alin. Ang tinutukoy kung asan yung kaharian. Ang kaharian, wika ng Diyos, nasa loob ninyo. Yun po. Kasi po may nababalita ako sabi nila yun ng membro ninyo na ang tinutukoy na kaharian ay ang inyong iglesia. Ibig ko pong malaman kung ang tinutukoy na kaharian ay ang iglesia ninyo. Hindi po yung iglesia namin ang tinutukoy na kaharian. Ang tinutukoy sa Biblia na kaharian, yung iglesyang nasa Biblia. Pakinggan nyo, basahin natin sa Apokalipsis.
Ito, si Juan, Si Juan sa 7 iglesia na nanga sa Asya. sumusulat si Juan sa 7 iglesia sa Asya. Ano ang sabi niya doon sa 7 iglesia sa Asya? Tuloy natin ang basa. At ginawa tayong kaharian, Oh. mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Ayun, yung mga iglesia na yon, ginawa ang wika tayong kaharian at mga saserdote sa kanyang Ama. Kaya ang tinutukoy na kaharian, yung mga iglesia nung una na sila sama-sama ay ginawang kaharian. Yun po sabi ni Juan. Hindi ho yung amin. Wala ho kaming claim na yung iglesia namin ang kaharian. Kundi, ang iglesyang nasa Biblia, yun ang kaharian na sinasabi ng Biblia. Yun po. Pwede po magtanong na isa pa. Sige po. Ay tatanong ko pa po isa tungkol sa nakasulat sa 1:9. Sabi po, Gis 9. oo. Opo. Sabi po doon, sino man taong pumasok sa akin ay maliligtas. Ibig ko pong malaman kung ano ang ibig sabihin ng salitang akin doon. Yung po ba ay patungkol sa sarili ng Panginoon o sa kanyang pag-aari? Basahin po natin sa Gis 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Hindi ho patungkol sa kanyang pag-aari, kundi patungkol sa kanyang sarili. Dahil iniuna na muna niya sabihin ako ang pintuan. Natural, ang pintuan papasukan mo. Siya pala yung pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ang wika ng ating Panginoong Jesus. Kasi si Kristo po, larawan ng isang pinto. Ngayon, meron hong karunungang kasunod yun Ang pinto, nasa bahay yun. Wala hong pinto na walang bahay. Hindi naman pwedeng pinto, sabihin mong pinto kung puro pinto lang Pag puro pinto lang, arko, tawag doon arko. Hindi pinto yon. Pero pag pinto, may kadugtong na bahay. Si Kristo pinto. Nasaan si Kristong pinto? Pakinggan nyo sa 3:6 ng Hebreo. Tatapat si Kristo gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ayon, si Kristo palang anak, puno sa bahay ng Diyos. Kaya, kumbaga siya'y pinto ng bahay ng Diyos. Kung gusto mong mapasok sa bahay ng Diyos, papasok ka sa pintuang si Kristo. Alin naman yung bahay ng Diyos? Pakinggan niyo kung alin yon. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayun. Yung pong bahay ng Diyos, yun ang iglesia ng Diyos. At para makapasok ka dun sa bahay na yon, ang pinturon si Kristo. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Kaya yung tinutukoy ni Kristo, ang pumasok sa akin, hindi ibig sabihin yung kanyang pag-aari, kundi yung mismong sarili niya, doon ka papasok kay Kristo. Kasi yung si Kristo, pasukan niya entrada. Kumbaga, para makapaglingkod ka sa Diyos, mag-uumpisa ka kay Kristo Sabi ni Kristo, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Yun po. Kaya para mag-umpisa kang maglingkod sa Diyos, kay Kristo ka muna pupunta. Yun po ang aming paniniwalang nakasulat sa Biblia. Tutuloy ko lang po yung isa pang tanong doon din po sa talatang iyon. Ito po yung naitanong ko na sa inyo sa kainta. Gawa lang, hindi po ako nasiyahan sa sagot ninyo. Alin po yan? Alin po? Yung pong tanong ko, ang sabi po diyan sa talata, ang sino man taong pumasok sa akin ay maliligtas. Papasok at lalabas at makakasupong ng pastulan. Ang tanong ko po sa inyo, doon sa kainta, tatanong ko rin po ngayon, paano po kung nakapasok na? Maliligtas po ba o ligtas? Alin po? Paano pa? Sabi po ng Panginoon, ang sino man taong pumasok sa akin, maliligtas. Ang tinatanong ko po ay yung nakapasok na. Kung nakapasok na po ba, ano pong tawag doon? Ligtas o maliligtas? Aba, siya may sabi. Basahin nun natin uli. Huwag natin papalitan yon. Ang sabi niya, Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. hindi naman sinabing, ang sino man taong papasok sa akin ay maliligtas. Kundi, ang sabi niya, ang sino man taong pumasok sa akin, parang considered na nakapasok ka na, ay maliligtas. Hindi naman nakalagay ligtas na kundi maliligtas. Yun ang nakasulat.
Kasi po, ang tanong po, hindi po yung pumasok ang tinatanong ko, yung nakapasok na. Yun nga po ang sino man pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Yun po Pag pumasok ka, ibig sabihin, nakapasok ka na. O di maliligtas ka. Yun po Bakit po maliligtas? Kasi nasa 10:22 ganito. Basahin natin. At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Tatapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Oo, tanyo. Kaya pala maliligtas. Magtitiis ka pa hanggang wakas kung halimbawa, ligtas ka na, ano pa pagtitiisan mo? Hindi ba? Kaya sinabi, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. O, yun po nakasulat. Huwag natin papalitan yung nakasulat. Hindi ko po pinapalitan Yun nga po sinasabi ko. Hindi ko naman pinagbibintang ang pinapalitan nyo Ang sinasabi ko, ang nakasulat, maliligtas, hindi ligtas. Yun. Huwag natin palitan yung nakasulat. Ang tanong ko po ay ganito, hindi yung pumasok, yung nakapasok na. Katulad lang po ng simpleng pangusap. Simpleng pangusap lang po Kumain ka ng gusto at mabubusog ka. Ang tanong ko po ay paano kung nakakain na ng gusto? Anong tawag doon? Mabubusog o busog? Iba po yung mabubusog kaysa doon sa maliligtas. Kasi po, yung maliligtas, it's a future condition. Yung kasing pagkaligtas, dadating yon pag dumating na si Jesus Pag dumating na si Jesus, na ikaw ay ililigtas na kasi siya tagapagligtas Pakinggan nyo sabi ni San Pablo. Sapagkat ang kaligtas ay malapit. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Ayun, ang sabi po ng ating apostol na si Pablo, ang Panginoon din bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Pagkatapos hunong pagkabuhay na maguli, ano ang tawag doon? Pakinggan nyo sa unang Korinto 15:51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Doon po nangyayari yung pagtatagumpay o ganap na kaligtasan. Pag nabihisa na, itong may kasiraan, mabihisa na ng walang kasiraan. Magaganap po yun pagbabalik ni Jesus. Kaya para sabihin mo, ngayon ligtas ka na, mali yun. Ang kailangan, yung nasa Biblia, ang pumasok sa kanya, maliligtas. Bakit maliligtas? Kasi dumarating yung araw ng kanyang pagliligtas. Ayan po. Ang katunayan, sa 2:13 ni Tito, ganito po ating mababasa. Hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayun, pinahihintay nga yung tagapagligtas Kasi doon nga sa tiyempong pagdating niya, doon mo makakamtan yung lubos na pagtatagumpay o kaligtasan. Yun po ang nasa Biblia. Bakit marami pong nakasulat sa banal na kasulatan na ligtas? Bakit wala kayong pinababasang ligtas? Ang pinababasa nyo, maliligtas. Marami palang ligtas. Sana yun ang pinabasa nyo.
Ang tinanong ko lang po ay yung una. Kung Yun nga, sabi nyo, maraming nakasulat na ligtas. Maraming pala nakasulat na ligtas. Ba't ang ipinabasa nyo mula kanina, maliligtas ang nakalagay, at hindi yun ligtas. Kung gusto nyo ang pag-usapan natin yung nakasulat na ligtas, sana yun ang ipinabasa nyo. Pero ang ipinabasa nyo nakalagay, hindi ligtas, kundi maliligtas. Yun ang ipinabasa nyo Salamat po. Salamat din po. Magandang gabi po, Brother Eddie. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po sana yung nakasulat sa Job 22:15. O, pakibasa nga. Job 22:15. 22:15. Naku, mapanganib iha yun. Alam mo kung bakit ko sinabing mapanganib? Salita kasi yun ng kalaban ng Diyos. Tama? Tanong ko sino nagsalita sa Kapitulo 22 ng Job. Sino man nagsasalita diyang kapatid na Willie? Nang pagkagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, Ayan. Ito yung pangungusap ni Elipas na Temanita. Si Elipas na Temanita. Hindi si Eli Soriano yon. Kasi kung basahin ng mga manggagawa mo yan, kung basahin yan, pinatutulog, yan ay kasi Elipas. Hindi Elipas yon, kundi Elipas. Ang accent nandun sa last syllable. Kung basahin niya ang tagahaligit suhay, ang accent nilalagay sa second syllable. Kawawa naman sila, hindi sila marunong magbasa. Ang nakalagay kasi dyan, Elipas, kundi hindi Elipas. Hindi, kundi, kasi Eli ako Hindi Elipas yan, kundi Elipas. Ang sabi ni Elipas na Temanita, bago natin tignan yung pinababasa niya, tignan muna natin kung anong klaseng tao itong si Elipas. Pakinggan nyo sa 44, ganito. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, Ay? sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, Ano sabi ng Diyos kay Elipas? ang aking poot ay nag-alab laban sa iyo Bakit? at laban sa iyong dalawang kaibigan, Bakit nagalit ang Diyos sa kanila? sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Sabi ng Diyos kay Elipas na Temanita, napopoot ako sa inyo sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Lahat pala ng sinabi nitong si Elipas at saka nung dalawa niyang kaibigan, puro katarantaduhan. At ang isa sa sinabi niyan, yung ipinababasa mo. Babasahin natin. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Yan ang dating daan, nilakaran ng masamang tao. Inaatake kami, ang dating daan daw nilakaran ng masamang tao. Hindi mo na tinignan kung sino nagsasalita. Kalaban ng Diyos yung tarantadong si Elipas. Kaya nga siyempre, ang sasabihin nun, mali. Di ba? Ngayon, kung gagamitin ng haligit suhay itong talatang ito para atakihin kami, magkakalahi nga kayo ni Elipas. Di ba? Pero, kung tayo nag-iisip tayo, hindi ko mo nakasulat sa Biblia, gagamitin mo na. Ate nyo, may dalawang nakasulat sa Biblia, dalawa Isang totoo, isang kasinungalingan. Sabi ng Diyos, yung bunga ng pagkakilala ng mabutit masama na nasa gitna ng halamanan, huwag kayong kakain nun, sabi kay Adan. Sapagkat sa araw na kumain ka nun, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Totoo hindi? Ang Diyos ang may sabi, natural, totoo. Dumating ang demonyo, nagsalita, kalaban nung sinabi ng Diyos. Ang sabi ng demonyo, hindi kayo mamamatay, kain. Natukso si Eva, kumain, patay. Patay sila ni Adan. Dahil kung di sila kumain hanggang ngayon, dapat buhay pa sila pero namatay nga sila dahil nilabag nila yung sinabi ng Diyos. Kaya parehong nakasulat sa Biblia yon. Yung sinabi ng Diyos na mamamatay kayo pag kumain, at yung sinabi ng demonyo na hindi kayo mamamatay. Ngayon, kung ang gagamitin mo, yung ginamit ng demonyo, kamag-anak ka ng demonyo. Di ba? Yun na ibig ko sabihin. Kaya doon sa sinasabi,
yun ay kan dating daan, nilakaran ng masasamang tao. Ang may sabi nun, kalaban ng Diyos. Sabi kasi ng Diyos, doon ka lumakad sa dating daan. Sabi naman ng kalaban ng Diyos, masasamang tao, ikaw lumalakad dyan, huwag kang magpapatuloy dyan, sabi kay Job. Pati nyo, sabi naman ng Diyos, pakinggan nyo. Ganito ang sabi ng Panginoon. May sabi niya ng Panginoon. Anong sabi niya? Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. Sabi ng Diyos, magsilakad kayo roon. At kayo'y? At kayo makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Makakasumpong ka ng kapahingahan sa kaluluwa kung lalakad ka doon sa mga dating landas na kinaroroonan ng mabuting daan. Ngayon, dumating yung kalaban ng Diyos kay Job. Ang sabi, papatuloy ka pa ba dyan sa dating daan, nilakaran ng masasamang tao? Kalaban ng Diyos yun. Siyempre, ang sasabihin nung kalaban din ng Diyos. Kaya po, yun ang sagot namin. Yung sagot ng mga tagahaligit suhay, palpak, paltos. Dalawang kong katanungan yung, kasi syempre sa amin, ang alam namin sa inyo yung kayo po ay humiwalay dahil sa inyong sariling nasa. Dahil gaya nga nakusulat sa Biblia na ang ilan ay lumalabas, hinahanap yung kanilang sariling nasa. Ngayon, kaya ho kayo umalis dahil sa hindi kayo nakapangasiwa. Dahil nga noong panahon yon ang nailagay ay si kapatid na Levita Gugulan at hindi kayo, kaya umalis kayo at nagtayo kayo ng iyong sarili. Yun ang chismis sa inyo. Chismis yun eh. Alam mo kung ba chismis yun? Gusto mo pa, eto, napakalaking utang na loob tatanawin ko sa iyo, iha. Kung meron kang isang manggagawa ng haligit suhay na siyang pahaharapin mo, o kaya yung puno nyo, no? Sana mangyari yun. Kaya lang ayaw daw nila. Yung sinasabi nila na yun, kaya raw ako humiwalay dahil gusto ko raw mga siwa. Hindi totoo yun. Alam mo kung bakit? Ako nga nangangasiwa ron eh. Alam mo kung bakit? Ako gumagawa ng aralin doon. Ako nagte-teksto sa aralan doon. Ako nagtuturo doon sa lahat, pati doon sa puno mo. Yun ang totoo. Alam ng Diyos sa langit yun. Ngayon, ang nangyari ganito. Sila'y magkakamag-anak, ano? Nung makita nilang ang mga manggagawa sa akin naniniwala at yung mga ibang miyembro sa Pasay sa akin na naniniwala, nagpakalat sila ng mga chismis na masasama kung ano-ano ng mga paninira hanggang nagkaroon na ng mga iringan sa kapatiran. Tapos nagpapirma sila ng lihim ng mga papeles na blanco para gawing tagapangasiwa si Levita Gugulan. Doon ako umalis. Dahil traiduran wala akong alam na ganun relihiyon totoo na nagtatraidur sa kasama. Ngayon, di naman ako nagtataka. Sabi ko sa loob-loob ko, nung si kapatid na Perez buhay, totoo yung samahan na yun. Kasama nga ako ron eh. Ako nga ang kaisa-isang ministro nung samahan na yun eh. Wala namang ministro kahit isa ron. Ako lang ang ginawang ministro ni kapatid na Perez, tagapamahala ng Pampanga. Ngayon, Nung mamatay si Kapatid na Perez, sabi ko, hindi yata totoo ito. May kampi-kampi, tapos meron ng traiduran, may under the table, pinapipirman, blanco. Nililihim pa sa akin. Sabi ko, sa Israel nung araw, nung buhay si Moises, totoo. Nung mamatay si Moises, pumalit yung mga tarantado, nawala ang Diyos. Pakinggan mo, Israel sa Diyos yan. Pero ang sabi, ngayon nga, ang Israel ay malao ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Umalis ang Diyos sa Israel. Pero yun ang tanging bayan sa Diyos. Ano? Sabi ko sa sarili ko, kung ito man ang totoo, nung buhay si Kapatid na Perez, ngayon nakampi-kampi na sila, hindi na totoo ito. Aalis ako. Yun, umalis ako. At kung ang pag-uusapan, sasabihin mo sa akin, pangangasiwa, dahil parang pinalilitaw nila, gusto kong mangasiwa eh. Hindi totoo yun eh. Yung puno nyo ngayon, si Maximino Nieto, sabi ko sa kanya, huwag lang babae mangasiwa. Kahit na ikaw, Brad Minong, tutulungan kita, nasa likod mo ako. Huwag lang babae.
Kahit na lang sino sa inyo, wag lang babae. Kasi bawal sa Biblia ang babae mga siwa eh. Pinilit nila at nagustuhan naman ng babae. Nung maupo na, ayaw na tumayo eh. Kaya lumayas ako. Lumayas ako. Huwag mo sabihin, sila kontra-kontra sinasabi nila. Itiniwalag daw ako dahil ako raw nagdispal ko ng pera. Tapos may konti sasabihin naman sa ibang lugar, ako raw ay umalis dahil hindi raw ako nakapangasiwa. Ang totoo nun, lumayas ako. Lumayas ako ron. Dahil ang isang iglesia na ang nangangasiway babae, hindi totoo yan. Titindigan ko yan sa lahat ng pastor dito sa Pilipinas at kahit sa buong mundo. Pagka ang isang iglesia, babae nangangasiwa, mali. Mali. Kaya po kami umalis dyan. Pero yung mga paninirang kung ano-ano sinasabi nila, hindi nila kayang harapin yan. Katunayan, hinahamon ko lahat ng mga mangaral dyan. May isa pa akong gabi bukas dito. Aantayin ko kayo. Tignan natin kung uubra kayong humarap. Harapin nyo. Ayain mo sila, iha. Sayang ang kaluluwan nyo. Naloloko kayo. Walang pledges sa Biblia. Walang pledges sa Biblia. Yung wala ka pang inaani, papipirmahin ka na kung ilang ka ba nang ibibigay mo. Matinding katarantaduhan yan. Ay, nako. Biro mo, nung mawala si kapatid na Perez, tinuruan kayo ng pledges. Tapos patayo ng kapilya at bili ng lupa, kinukuba ang miyembro sa dain ng abulo yan. Biro mo, nung umalis si kapatid na Perez, nung mamatay siya, 2 abulo yan lang meron kami. Nung mawala na siya, ngayon ang abulo yan dyan, dami. Merong P1, may P2, may P3. Biro mo, may kung ano-anong P yung mga pinag-aabuloy na yon. Ay nako, kawawa kaya, meron pang pledge. Puro nga P eh. P1, P2, P3, pledge. Di puro P. Di ba? Meron pang iba. Anday pa. Yung kaya ko alam, sinabi sa akin ni kapatid na Armando Policarpio na ganun daw ngayong karami ang abuluyan dyan. Kaya ang mga miyembro nagrireklamo na sa abuluyan. Yung ibang taga rito, lumipat na nga sa amin, umalis na sa Haligit Sungay eh. Kasi nakakaawa naman talaga. At ako naman, kung ako magrirelihiyon, ang puno ko nakatago, ayaw humarap, ay nako, hindi ako magrirelihiyon. Kasi ang mga apostol, lumalabas. Yun ang utos ng Diyos eh. Basahin natin sa bilang, kapatid na Willie ha. Kailangan yung magpupuno, marunong lumabas, hindi lagi nakatago. Basa. Maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, ng isang lalaki. Ano ihahalal? Lalaki. Isang lalaki na makalalabas sa harap nila. At makapapasok sa harap nila. At makapaglalabas sa kanila. At makapagpapasok sa kanila. Yun ang hinihingi na magiging puno ng samahan. Isang lalaki na makapapasok sa kanila, makalalabas sa kanila. Makapagpapasok sa kanila, makapaglalabas sa kanila. Tinan mo dito sa amin, ang miyembro, hindi ko nilulukuban sa kapilya. Ang miyembro, inilalabas ko. Eto, nasa labas sila ngayon, no? Pwedeng may pumasok, pwedeng kahit na sino'y gudumiskus yun. Kasi yun ang hinihingi ng Diyos eh. Isang lalaking makakapasok at makalalabas, makapagpapasok at makapaglalabas. Yun yung tinanong kanina ni Mr. Gonzal. Ang sabi sa Biblia, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang sino man pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at lalabas, makakasumpong ng katwiran. Ang nakakatlungkot, si nieto nyo, hindi lumalabas. Ayan. Maraming salamat. Kailangan lumabas. Magandang gabi po, kapatid. Magandang gabi po. Kami po yung napunta na po sa Apalit na nagsusuri po para sa Haligit-Saligan na dumating po sa punto na nagkaroon kami ng mga katanungan na hindi masagot sa parte po namin. Katulad ng mga tanong na naitanong naman po namin sa inyo nung nasa Apalit kami na nabigyan nyo ng katugunan. Na kami nga po, yung mga sumunod pa ritong nagtanong, yun po ay kasama naming nagsusuri at sa awa po ng Panginoon, minimisyong po naman kami sa bahay ng Haligi at Saligan ng Kapatawanan. Salamat naman, salamat. Narito po kami unang-una, ang damdamin na po namin para sa kapakanan po ng ibang kapatid sa suhay, kaya lang naman po, kami lang po narito. Yung pong mga tanong namin na hindi po nila marinig, sana sa ibang pagkakataon, at sa iba naman po mga nakikinig, yung pong pagsamba. Sabi po kasi, iniaral sa panahon ni kapatid na Perez, ang pagsamba po natin ay unang araw ng Sanlinggo. Ngayon,
naging malaking katanungan po sa akin unang-una pagdating po sa araw ng pagsamba, sapagkat kayo po ay sumasamba paglubog ng araw Sabado. Di po ba't ang unang araw, yun naman po ay naitanong ko na sa inyo at nasagot naman po, bilang ito po ay tinatanong ko sa inyo para po sa kapakinabangan po ng mga nakikinig. Yung pong unang araw ng Sanlinggo. Ay, alam mo, yung unang araw ng Sanlinggo at saka yung pagsamba, una gusto kong bigyan ka ng mas malawak na pananaw sa salitang pagsamba, no? Ang pagsamba sa Biblia, walang araw. Walang araw. Tandaan mo yun. Ano ba ang kahulugan sa Biblia ng salitang pagsamba? Basahin natin sa 12:1 ng Roma. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba, iharap ang wika ninyo, inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang pagsamba yung paghaharap ng sarili sa Diyos bilang hain. Ano ibig sabihin? Paano mong ihahain sa Diyos ang iyong sarili? How do you offer to God yourself as a sacrifice? Paano ba ibig sabihin nun? Doon din sa Roma 6. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ang paghahandog pala sa sarili sa Diyos, ihandog mo yung sarili mo na maging pinakakasangkapan ka ng katwirang sa Diyos. Halimbawa, nasa daan ka, naglalakad ka, nakakita ka ng isang matandang nahihirapan tumawid. Ihandog mo na yung sarili mo na maging kasangkapan ka ng katwiran. Alalayan mo yung matanda, makatawid. Pagsamba yun sa Diyos. Halimbawa, meron ka nakitang isang pulubi, nagugutom. Hindi ba ang utos ng Diyos pakainin mo yung kaaway? Pag nauuhaw, pakanin mo, painumin mo, pag nagugutom, pakanin mo. Yun hindi kaaway yun Pulubi yun Doon sa oras na nagugutom, abutan mo ng makakain. Pagsamba sa Diyos yun. Yung paggawa mo ng katwiran sa kapwa, pagsamba yun sa Diyos. Kahit na nasa eskwela ka, ang ginagawa mo ay pinakakasangkapan ka ng katwiran ng Diyos. Halimbawa, may nag-aaway, magpapatayan, inawat mo. Pinaliwanagan mo, naawat mo. Kasangkapan ka ng katwiran ng Diyos noon. Sa tiempo na yun, nakakasamba ka sa Diyos. Ano mang gagawin mong katwiran ng Diyos, pagsamba sa Diyos yun Hindi pinag-uusapan ng araw doon. Sa pagsamba. Dahil Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang buong isang linggo, pwede ka naman pakasangkapan sa katwiran ng Diyos na siyang katampatang pagsamba. Kaya walang araw doon. Ngayon, ang may araw sa Biblia, yung pagkakatipon. Hindi naman sinabing pagsamba yun Pagkakatipon yun. Bahagi yun ng pagsamba, yung pagkakatipon. Pero hindi yun ang pagsamba. Ano sabi sa Biblia? Sa 10:25 ng Ebreo. Pakinggan mo, kapatid. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Ayun. Utos yun, huwag papabayaan ng pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kundi mag-aralan sa isa't isa. Ayun. Ang layon pala ng pagkakatipo yung pag-aaralan. Ano? Kaya nag-uutos ang Diyos sa mga Kristiyano na magkatipon. Let us not forsake the gathering of ourselves together. Huwag nating iiwanan yung pagtitipon-tipon natin para makapag-aralan tayo. Parang ganito. Ngayon, yung bang mga unang Kristiyano nung nagkakatipon, namimili ng araw? Pakinggan mo, kapatid, Sa Gawa, ganito ating mababasa. At araw-araw ay sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa mga pananalangin. Ayun. Araw-araw nagkakatipon sila sa templo Nananalangin, nananatiling matibay sa mga turo ng mga apostol. Kaya, yung pagtitipon, araw-araw pwedeng gawin yun Araw-araw pwede. Ginawa nga ng mga unang Kristiyano
Kaya lang naman araw-araw sila noon kasi alam nila malapit nang matapos ang panahon nila magkakagera sa Jerusalem. Kaya sabi, lalo na kung inyong nalamamalas, malapit na ang araw, ginawa nila nga yung malapit na araw, araw-araw na sila nagkatipon. Sa ating panahon naman, pag na araw-araw na lang tayo magkakatipon, hindi ka na makakapaghanap buhay. Kaya nagtakda ang pangangasiwa ni kapatid na Perez ng pagkakatipong batay sa Biblia. At ang ginagamit namin batayan dyan, yung pagkakatipon na ginawa ng mga apostol, na sila nagkakatipon ng unang araw ng sanlinggo. Ito ang batayan doon, 20. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ayan, nung nagkakatipon ng wika kami, ng unang araw ng sanlinggo. Nangaral si Pablo, tumagal hanggang hating gabi. Hating gabi ng unang araw ng sanlinggo. Tapos, nung mahulog si Eutico, binuhay ni Pablo, kung nabasa mo yun, Tapos tumagal pa hanggang umaga. Nag-anap yun unang araw ng sanlinggo. Kung ito linggo, nakagaya ng linggong alam natin ngayon, nag-umpisa ng umaga ng pagsamba halimbawa, o kaya alas 3 ng hapon, kagaya nung alam ninyo, tumagal ng hating gabi, linggo pa ba yun pagdating ng hating gabi? Hindi na, di ba? Sa reckoning natin ngayon sa tao, dapat Lunes na yon. Inumaga pa sila. Pwede lalo ng Lunes yon. Pero ang sabi ni San Lucas, nung isulat niya yung talata, naganap yung lahat na yon ng unang araw ng sanlinggo. Yung hinating gabi hanggang inumaga pa, naganap yon unang araw sa linggo. Ano ibig sabihin nun? Na-contain yun lahat ng pangyayari na yon sa unang araw ng sanlinggo. Saan nag-umpisa yon? Kung nag-umpisa yun ng linggo ng hapon o linggo ng umaga, may pag humating gabi, Lunes na. Sa reckoning ng tao. Imposible. Kaya ito, naganap ito. Alam mo kung kailan naganap ito? Kung babasahin mo ito dito sa mga mas reliable na salin ng Biblia, dito sa Gawa 27, ang hawak ko yung isang Biblia na may 26 na salin. The Bible in 26 translations sa Griego at saka sa English. Ang sabi rito, doon sa ginagamit natin talatang 20 at versikulo 7, upon the first day of the week, nang kami nagkakatipon. Upon the first day of the week. Tapos, doon sa isang salin, when the new week began. Doon sa isang salin, eto, on the Saturday night. Nababasa mo, ng gabi ng Sabado. Alam nyo kasi, yung gabi ng Sabado, linggo na yun. Sa reckoning ng mga Hudyo, linggo na ang Sabado ng gabi. Kasi sila nagkakatipon sila ng Sabat. Mag-uumpisa silang mangili ng Sabat, Biyernes ng paglubog ng araw, tapos matatapos yon Sabado ng paglubog ng araw. Kasi ang umpisa ng araw sa mga Hudyo, yung paglubog ng araw. Halimbawa, kaninang lumubog ang araw alas 6, di ba ngayon huy Huwebes? Kaninang lumubog ang araw ng alas 6, Biyernes na ho yan. Ngayon huy Biyernes na sa reckoning ng mga Hudyo. Dahil lumubog na ang araw. Natapos na ang isang araw, paglubog niya. Kaya sa Biblia po, nag-uumpisa ang araw sa paglubog ng isang araw. Kaya matatapos ang Huwebes ng hapon, paglubog ng araw, mag-uumpisa naman ang Biyernes, hapon din kapag kalubog ng araw ng Huwebes. Pakinggan nyo sa Biblia kung paano nag-uumpisa ang araw. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Saan nag-uumpisa ang araw? Sa hapon. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.